Okay, magandang buhay mga ka-Techmoves. So welcome po dito po sa ating pong channel na inyo pong patuloy na inaabangan. Salamat at nandiyan na naman kayo na manonood sa ating pong video ngayong umaga or ngayong oras po na ito. So welcome po to our channel, Techmoves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Okay, right. So itong video pa natin ngayon mga ka-Techmoves ay i-check natin yung isang SWRN power meter na medyo nag-trending sa Lazada o kaya sa Shopee. Napakamura kasi nito, ano po. Ayan. Okay. Ito po yun. Ucom HSS60S Power and SWR meter 3.5 to 220 megahertz. 3.5 to 220 megahertz daw. Then ito po yung sa may 12 watts. Then dito yung 240 watts. Yan, 240 watts selector. May selector siya, up and down mo lang. Kung 1 to 12 lang naman yung watts daw, edi dun ka sa taas. So pagka above 12 watts, yan, iba pa mo lang. Then dito sa kabila, power sa taas, tama ba? SWR sa taas, then sa baba ay yung kanyang power. Yan. Kung power ang itetest mo, ibaba mo, pero kung SWR, itaas mo. Then ito yung calibration knob yata. Yan, makikita nyo mamaya kung anong gamit. Sana ay nakachamba tayo. Hindi ako expert dito sa ganitong klase ng SWRN power meter mga ka-Techmoves. I'm not expert on this. Pero sana sa ating gagawin na video ngayon ay baka lang makachamba tayo kung paano gamitin itong knob na to. Sa mga expert dito, yan, paki-correct nyo na lang ako mga ka-Techmoves. Yan, i-comment nyo dyan sa baba kung merong mali na paggamit nito. Yan, i-comment nyo para malaman po ng mga manunood. Okay? So, yan, ito po yun. I-check natin, in short, i-check po natin kung yung makukuha ba na resulta dito ay malapit doon sa resulta pagka ang gagamitin natin ay ito. Yan. SX400 na diamond. Okay, SX400 diamond power and SWR meter. Okay, so tignan natin mamaya sa mga frequencies na 144 megahertz to 148 megahertz. Ayan, itetest natin yung power at SWR sa bawat frequencies na yun, 144 to 148 megahertz, gamit itong dalawang ito. Yan, gamit itong dalawang ito. Then tingnan natin mamaya kung magkaparehas ba sila ng resulta. Ayan, I think kaabang-abang itong ating gagawin, ano po. So dyan lamang kayo, antabayanan nyo, subaybayan ninyo itong gagawin natin na test. Ito po yung video, ipapakita ko po sa inyo. At sana ay kahit paano may matutunan tayo mga ka-Techmoves. Sana mag-enjoy tayo at makapamili. Ayan, makakuha kayo, makabuo kayo ngayon ng tamang desisyon. Doon ba kayo sa medyo may kamahalan o sa mura? Ayan, mamaya pag natapos ang video na ito, makakapag-decide kayo. Okay, so ito na po yung video mga ka-Techmoves ha. Ayan, ito na po yung video. At sana ay magustuhan po ninyo mga ka-Techmoves. Okay mga ka-Techmoves, so andito na yung ating itetest na SWRN power meter, dalawa or isa lang ang itetest natin. Pero syempre para may basehan tayo, gagamit tayo ng Diamond SX400. Yan, power and SWR meter. Okay, yan po yung pagbabasehan natin mamaya. Pero ito po yung number 1 na itetest natin. Okay, ang Ucom SH260S power and SWR meter.
Okay, tingnan natin kung yung makukuhang resulta nitong SX400 Diamond ay hindi nalalayo dito. Okay, kung konti lang naman yung kanilang diferensya, malalaman natin kung acceptable, mga ka-tech moves. Okay, so unahin natin itong SX400. Ang gagamitin nating radyo ay Alinco DR130. Yan, okay, Alinco DR130. So connected na po itong ating antena. So ito po yung aking Omni vertical antenna, coax. So pumunta na siya dito sa may antena. Then itong transmit ay of course dito sa radyo. Yan, sa radyo. Okay? So meron tayong notes dito na ginawa. Ayan, kasi nga ayan, SX400 yon. Yung dito na banda ay SX400 yung result. Then ito po yung UCOM. Okay, dito na banda sa kabila. Dito sa kanan, kaliwa, SX400. So andyan po, ito po yung frequency. So ang mga frequency na pupuntahan natin, 144, 145, 146, 147, 148 flat. The same is true dito sa UCOM mamaya, 144 to 148 din. So dito natin lalagay yung result ng power. Okay, yan. Then yung SWR mamaya, dito rin natin lalagay. Then pati sa UCOM, the same power and SWR. Then i-compare natin mamaya kung okay, kung anong mga diferensya, kung acceptable ba, at yun, kung maasahan ba. Alright, so kasi nga ito mga ka-tech moves, itong UCOM na to, napakamura kasi nito. Ayan, mabibili lang to sa Lazada and Shopee. Napakamura at maraming nagsasabi na peke daw ito. I mean clone, hindi siya yung original. So clone lang to, kaya daw mura. So sa atin naman ay for practicality sake, tingnan natin kung yung ganung kamura ba siya ay maaasahan din ba. Okay, parang antena rin yan, parang yung Larsen, di ba? Nakita nyo naman yung aking mga review sa mga binili natin na Larsen antenna, P0150, PO150, ay napaganda ng resulta, which is napakamura din. Ayan, hindi nalalayo sa performance nung sinasabi nilang original na Larsen. So yan, i-visit nyo po yung aking description box sa video na ito. Andyan po yung mga video na sinasabi ko. Ayan, para mapanood po ninyo. Okay, so ang gagamitin natin na antena ay yung aking Omni vertical antenna na nasa labas. Ayan, makikita pa kaya? Ayun o, ayun. Ayan, so yan po yung aking Omni vertical antenna. So yan lang po yung antena ko mga ka-tech moves. Yan, umuulan. Ayan o. So yan lang po ang gamit ko. Ayan. Okay, so ito po yung coax niya papunta sa labas. Ayan, yun yung coax. So yan po yung ating gagamitin. Nakakabit na po siya dito. Ito po yun yung coax niya. Ayan. Ayan, nakakabit na po dito sa ating SX400. So let's now begin sa ating pong test. So yan, pasensya na po kayo dahil hawak ko lang po yung cellphone mga ka-tech moves. Wala tayong ibang tagahawak. Ayan, okay. So doon muna tayo sa 144 MHz. Ayan, 144 MHz. Then naka low power po tayo, low power 144 MHz. So tingnan natin. I-set na natin. Ayan, focusing. Okay, nagre-reflect. So forward, then power, and then yan, 5 watts. Okay na yan. Alright, so teka lang, ilapit ko lang yung upuan ko. Yan, ito ang problema pagka wala tayong kasama mga ka-tech moves. Alright, so yan na po, 5 watts, then power. Yan, nasa power po yan. Forward, naka-forward siya. Yan, okay. So piga po tayo piga. Yan, sana makita ninyo. Yan, pipiga tayo. Yan pipiga, piga. Yan, nagtatransmit po tayo. Yung umiilaw doon, ayan umiilaw siya. Yan, so nagtatransmit po tayo.
So ano yung nababasa kaya nito na yan, ibaba natin para makita ilan. 3.6 watts mga ka-tech moves sa 144. Yan o, 3.6 watts sa 144 megahertz. Then sa 145, okay, ilista na natin, baka makalimutan natin. 3.6 watts sa power, 3.6. Okay, then sa 145 po tayo. 145. Oops, wrong. Ayan. Yun. Ayan, so sa 145 po tayo, still low power. Ilan kaya ang makukuha nito transmitting? Okay, tawakan ko lang sa kabila. Ayan o, transmitting sa 145 megahertz. Ayan o, 145. Yan, ano kaya yun? Nakukuha doon 3.4. Okay, 3.4. Mas mababa sa 3.5. Ayan o, 3.4. 3.4. Okay, sulat natin 3.4. Baka isulat pa ng iba. Ayan, 3.4. So 146 po tayo. 146. Ayan. Okay, 146. Sana wag tumidlat. Okay, ayan, 146 tayo. Ayan. Yun, tumataas na mga ka-tech moves. 146, nagtatransmit tayo so lapitan natin yon. Ayan o, 4.5 watts. Okay, so isulat natin 4.5 watts sa 146. So sa 147 po tayo. 147. Mamaya na SWR, power muna para dire-diretso tayo. So ayan o, transmitting nakikita nyo naman. So lapitan na natin. Lapitan natin, ano kaya yan? 3 watts. Okay, focus. Yan, 3 watts mga ka-tech moves. 3 watts. So ayan, 3. Ayan o, 3. Umuulan kasi mga ka-tech moves, umuulan. Ewan ko lang kung ayan o, tignan nyo, umuulan siya. So kita nyo naman, umuulan. Ewan ko lang kung makaka-apekto yan dun sa SWR result mga tech moves. Pero tuloy pa rin natin ang pag-check. Okay, so sa 148 na tayo. RJ, matulog ka anak. Ayan, dito na naman yung bulinggit. So sa 148 po tayo. 148, low power pa rin. Ayan, ayun na siya. Focus. Ayan, nagtatransmit po tayo. So lapitan natin. Ayan, 2.1. 2.1. Okay, 2.1. 2.1 sa 148. 2.1 watts. Sulat natin 2.1. Ayan, then SWR na tayo. SWR. So andito na tayo sa 148. Unahin na natin ng 148. So sa 148 tayo, of course magka-calibrate. Ito na ang dilema mga ka-tech moves. Isa lang kamay natin. Calibrate muna tayo. Ayan, calibrate sa 148. Ayan, magagawa natin ng paraan yan. Okay,
So calibrated. So ibaba natin sa SWR ng 148. Yan, 148. Transmitting. Okay, transmitting sa 148. Ano ba yung nababasa dyan? 1.6 mga ka-Techmobs. Okay, 1.6 sa 148. Yan, 1.6. Yan, 1.7 ka muna lang kasi sobra. 1.7. Yan, 1.7 sa 148. Yan, 1.7 sulat natin. So sa 147 tayo. Yan, 147 naman. SWR pa rin. Okay, 147. Okay. Focusing. Yan, 147 pa rin tayo. 147, then of course calibrate. Yan, 147. Sobra. Calibrated. So baba natin SWR sa 147. Yan, ano yun? Nagre-reflect kasi ano, 1.6. Yan, yan ang 1.6. Okay, 1.6 sa 147. Yan, 147. Yan, 1.6 tayo. Sulat natin. 1.6. Yan, so sa 146 na tayo. 146. 146. Yan, so sa 146 na tayo. Calibrate. Focus para makita. Yan. 146 pa rin. Calibrating. Calibrated. Baba natin. For SWR. 146 MHz. Piga tayo. Piga. Yan. Ilan yun? 1.4. Yan. 1.4. Sulat natin 1.4. 1.4. Okay, then 145. So punta tayo sa 145 megahertz. Ayan, 145. So umuulan mga ka-Techmobs ha. Ewan ko lang kung affected ang SWR result pag ganitong umuulan. Ayan, malakas ang ulan, umuulan sa labas mga ka-Techmobs. So kasi pagka hindi umuulan, halos flat 1 lahat ang resulta dito sa amateur nitong ating omnivertical antenna mga ka-Techmobs. Pero ito umuulan, medyo mataas-taas ang kanyang resulta. Alright, so sa 145 po tayo, 145, calibrate tayo, calibrate. Yan. Oops, yun. Okay. Calibrated. Baba natin for SWR sa 145 MHz. Piga tayo. Ano yun? 1.2. 1.1. Okay. So 1.1.5 sa kalahati 1.2 kamo na. 1.2. Okay, 1.2 kamo na sa 145. 1.2. Then sa 144 tayo last. 144. Yan, 144 megahertz.
Calibrate. Calibrating. Yun. Calibrated. SWR sa 144. Tiga. Yun. Ano ba yun? .1. Okay. Parehas din eh. Parang ganun din yung 1.2 ka mo na lang. Ayan o. 1.2 ka mo na lang. Wala namang problema dyan. So ito po yung result mga ka-tech moves ng ating SX400. Yan, okay? SX400 po yan. So ipalit na po natin yung connection. Tanggalin na natin itong SX400. Ito na ang gamitin natin, itong UCOM. Okay, tingnan natin UCOM. Alright, so wait lang iset ko lang. Okay, so ito na mga ka-tech moves, tinanggal na natin si SX400. Ayan, dyan ka na muna. Nakakabit na po itong ating UCOM. Ayan, UCOM HS260S Power and SWR meter. Okay, ayan, 3.5 to 220 MHz. Ayan, so ang connection po nito, so ito po yung sa may antenna or sa transmit. Yan, transmit. So dito po papasok sa transmit. Then ito po yung sa antenna. Yan na po yung ating coax antenna. Antenna, then ito po yung sa radyo. Yan, radyo. Yan. Okay. So yan po yun. Yan o, sa likod ng base natin. Okay. So yan, transmit. Yan po yung transmit. So connected na siya mga ka-tech moves, connected. Lapit natin. So again, yan po yung resulta kanina ng ating SX400. Ngayon gagamit dito naman tayo sa UCOM, okay? And still umuulan pa rin. Ayan, umuulan pa rin. So the same mga ka-tech moves, the same, umuulan pa rin. Nagaya kanina nagamit natin ang SX400. Ayan, the same, andun pa rin yung ating homebrew antenna. Ayan, kumusta ka naman, homebrew? Alright? So, nandyan sa description box mga ka-tech moves, bisitahin nyo yung link kung paano gumawa ng homebrew o may vertical antenna. Ayan, so sa 144 po tayo, power muna tayo power. Okay? Sa power muna tayo, so iset natin. Ayan, kasi ito, naka low power lang tayo. Ayan o, low power. Okay, low power tayo. So, ang ilalagay lang natin dito kasi ang pagpipilian 12 watts tapos 240. So, no need na ilagay mo sa 240, sa 12 watts lang tayo. Okay, up. Yan. Diyan lang tayo mananatili sa 12 watts. Then, ito, SWR pag itinaas. So, sa power kasi muna tayo, so ibaba natin. Yan, baba natin. Okay. So tignan natin ilan ba ang power ng 144 MHz sa low power. Ayan, transmit tayo Ayan o. Umiilaw na, umiilaw. Ayan, umiilaw yung transmit. Nagre-react din yung ating UCOM. Ayan, okay. Lapitan natin. Ano ba yung sinasabi niya dito? Sa baba tayo sa baba tayo tumingin. Ayan, so nasa 4 ka mo na, 4 watts. Parang 3.9 3.9, hindi niya 4 watts ka mo na lang, 4 watts. Okay, 4 watts. Ito, pag naka-power, tingnan nyo Ayan. Nagtatransmit Ayan. Pag naka-power, kahit ipaikot mo ito, hindi magre-react. Ayan, ako rin, hindi ko master ito. Itong UCOM na to, ayan sagad na, walang reaksyon yung needle. Ayan. So, bahala na. So, sa power muna tayo, okay? Power. Sa 144, ayan nagtatransmit tayo sa 144. Ang resulta ay, yan, 4 watts. Yan, 4 watts ka muna, 4 watts. Sulat natin, baka isulat pa ng iba.
4 watts. Medyo malayo na. Mamaya tingnan natin. 145. 145. Okay, 145 tayo ha. 145 megahertz. Ayan, nagtatransmit na tayo. Nagre-react na rin yung UCOM. Lapitan natin. Baka lapitan din ng iba. Lapitan pa ng iba. Ayan, ilan yan? 5. Ay, 6. Ayan o, 6 watts. Sulat natin. Sa 145, 6 watts. Pambirang kamatis. Sa resulta pa lang natatawa na ako mga ka-Techmoves. 146. Ayan, 146. Okay, nagtatransmit tayo sa 146. Lapitan natin. Sagad, ano ba yan? 6 ka muna rin. 6 ka muna rin. Yan, lumampas lang ng konti. Pero sige, 6 na lang. Yan. 466. Sa 147 tayo. 147. Mamaya, i-compare natin yung mga kuha. Ayan, 147 tayo ha. So, nagtatransmit tayo. Okay, ano ba yan? Ilan ba yan? 6 ka muna rin. 6 ulit. Ayos ah. Then last 148. Okay, yan. Sinulat na natin na 6 sa 147. Then sa 148 tayo. Yan, 148. Okay. Bilisan natin hanggang umuulan para masaya. Yan, nagtatransmit tayo sa 148. Lapitan natin. Ayun no. 7 ka muna, 7 watts. Okay, 7 watts. Sa 148, 7 watts. Yan sa power. So, sa SWR na tayo. Yan, SWR. Itaas na natin ito. Okay, ayan, nakataas na yan. Pag power, pagpipiga, ayan o, pagpipiga. Hindi magre-react itong SWR. Okay, naka-andyan lang yan. Okay, wag po kaming kidlatan. Ayun, nagka-transit ako, hindi nagre-react. Pag naka-power lang siya, pero pag SWR mo na, ayan, nakataas na SWR, yan o. Okay, nakataas na po siya. So, sa SWR test na po tayo. Then, 148 pa rin, low power. Okay, low power sa SWR naman. So, wag nyo nang pakialaman ito, mga ka-Techmoves. Pagka SWR na yung kinetest natin, dito na tayo tumutok. Huwag nyo nang pakialaman yan. Kahit anong makita nyong resulta dyan, dito lang kayo tumutok kasi yun naman yung kinetest natin SWR. Okay, 148 MHz SWR result. Piga tayo ha, piga. Ayan o. Nagtatransmit ako mga ka-Techmoves, so umiilaw yung transmit ko doon sa aking radyo. Ayan. Okay, nagre-react naman ng konti. Ayan, tingnan na. Ayun o, nagre-react ng konti mga ka-Techmoves o. Yung needle ng SWR. So, 1. Ayan, 1 pa rin. Walang kali-calibrate ito mga ka-Techmoves sa tingin ko eh. Okay, tingnan nyo ha. Kasi pag tinindip ko siya, ayan, nagtatransmit ha. Kahit paikutin ko to, tingnan ko lang kung magre-react yung needle na yan ha. Ito ha, itong SWR ang tingnan nyo ha. Nakatransmit tayo ha, nakatransmit. Ayan, nakapiga ako. Para makita nyo lang, pag pinihit ko to, nakatransmit ako, ayun yung ilaw. Kung ito lang pansinin nyo, huwag yung papansinin yung power. Ayan, oo nga no, tumataas din. So I think, saan kaya ang calibration nito? Ayan, nakapiga pa rin. Okay, nakapiga pa rin ako. Baka yan ang calibration. Baka ganyan ang calibration yan. Okay, baka ganyan.
So, which is ang SWR ng 148, yan o, 148. Pag ganyan ang calibration yan mga ka-tech moves, okay? Dito isasagad yan, yung sa may dito sa banda dito. Kaya ang lalabas dito na SWR niya ay 1 ano yan? RJ, you go there nga anak. Yung bulinggit ko 1 ilan kaya yan? 1.5 yun, 2, I think 2 yung nasa gitna. Okay, 2 kamo na lang, 2. Ayan o. 1.9 kamo na lang, 1.9. Okay, 1.9 ng SWR sa 148. Sulat natin. 1.9 sa 148. 1.9 yan. Sa 147 tayo. So parang ganoon yata yung kanyang calibration nito. Okay, nag-experiment lang tayo mga ka-tech moves. Hindi ako expert dito sa Ucom, but I think ganoon yung gamit nito. Itong knob na to. Okay, sa mga master na dito sa Ucom o kaya sa mga ganitong device, i-correct nyo na lang po ako kung tama yung paggamit ko nitong knob na to. Okay, so I think parang ganun. Kasi tingnan nyo itong sa SX400, yung kanya SWR 1.7. Ngayon sa Ucom, ginamit natin yung experiment na pag-calibrate, lumabas ay 1.9. I think ganon mga ka-tech moves kasi hindi nalalayo 1.7 tapos 1.9. I think ganon yung pag-calibrate. So tuloy-tuloy natin yung prosesong yon. So sa 147 tayo, SWR pa rin. Yan, 147 tayo Yan, 147 SWR pa rin Okay, yan nagta-transmit na. So yan, transmitting. So calibrated pa rin kung yan yung calibrate na paraan niya, calibrated pa rin. So anong lumalabas dito sa SWR? 1.4 kamo na lang, 1.4. 1.3. Okay, 1.3. 1.3 ba yan? 1.3. Sulat natin. Baka isulat pa ng iba. 1.3. Yun. So sa 146 tayo. 146. Yan. So nagtatransmit pa rin. Tingnan natin kung nakakalibrate. Ayos yung calibrate nito Tingnan nga natin. Hop. Alright. So calibrated. Kung ganyan yung calibrate nya. Tingnan natin yung SWR nya. 1.1. Yan. 1.1. Sulat natin. Nakaka-tech move sa 146. 1.1. So sa 145 tayo. Yan. Malapit na tayo matapos. Then compare na natin mamaya. Okay. Yan. Nagtatransmit tayo So i-calibrate natin kung yun yung proseso ng calibration. Okay, kung yun yung proseso ng calibration niya. Ayan, igawin natin. Ayan, calibrated na yan. So dito sa SWR, uno na. Ayan nagtatransmit tayo. Hindi na gumalaw yung SWR. Okay, so uno. Sa 145. 1. Then 144 tayo. 144 tayo. Okay, uno yun isa 145. So sa 144, our last frequency, nagtatransmit nagre-react din yung ayan. So calibrate. Napaka-sensitive niya mga ka-tech moves. Konting galaw lang yun. Konting galaw lang. Okay, so yan calibrated na. Sa 144 tayo, ayan magta-transmit ako.
144 our last frequency. Ayan, I 1.1. Ayan, 1.1 SWR. Sulat natin. 1.1. So, kumpleto na, mga ka-Techmob. Still, umuulan pa rin. Ayan o. Ayan, ambon na lang pala. Ambon. Ayan, patapos na yung ulan. Salamat naman. Ayan, ambon na lang siya. Ayan o, ambon. Umaambon. Okay. Ayan o, umaambon pa rin, mga ka-Techmob. So, para makita nyo. Ayan, kitang-kita, umaambon pa rin. Meron pa rin ulan. So, check na natin yung resulta, mga ka-Techmobs. Yan, so natapos tayo sa 144 low power gamit ang UCOM. So, ito na po yung resulta. Puntahan na natin. Kunin na natin yung result. Yan. Okay. So, ito po yung result ng SX400. Okay. Lagyan natin yan. Yan. So, sa SX400, sa 144 MHz ay 3.6. Sa UCOM naman, sa 144 ay 4. Kapag kay round mo itong 3.6, pasok pa rin itong 4. Okay, sige, acceptable na yan. Sa SWR naman, 1.2. Sa UCOM, 1.1. Acceptable, hindi nalalayo. Sa 145 naman, 3.4 sa power. Ito na. 6 sa 145. Okay, medyo palyado na dyan sa power. Pero sa SWR, 1.1 tapos 1 ay mukhang okay. Okay, sa SWR. Sa 146, 4.5. 6. Yan, palyado. Pero sa SWR, 1.4 tsaka 1.1, malayo din. Okay. Sa 147, 3. Dito sa UCOM, 6. Napakalayo talaga. Hindi acceptable. Sa SWR, 1.6. Sa 1.3, I think malayo pa rin. Okay. Now, sa last one is 148 MHz, which is 2.1. Ang kanyang power. Itong power niya, 7. Layo, no? Layo. So, ang kanyang SWR 1.7, doon sa SWR ng UCOM 1.9. Magkalapit yan. Pwede. Okay? So, nakita nyo, mga ka-Techmobs. Ayan, kayo na ang humusga sa resulta na ating nakuha between UCOM, okay, at saka itong SX400. Kayo na humusga, mga ka-Techmobs. Isang tanong lang naman yan eh. Okay, ito lang naman yung tanong eh. Sa ano ang gusto mo? Sa mura? Ito, mura. Okay? Ito, mura. Ayan, mura talaga to, mga ka-Techmobs. Mura, pero kita nyo naman yung resulta. Ayan, may mga ibang mga resulta naman na okay. Okay, alright? Na halos parehas lang dito sa SX400. Pero itong SX400 kasi diamond, mahal talaga ito, mga ka-Techmobs. So, ikaw mamimili. Doon ka sa mura na hindi naman accurate. Okay? Or doon sa medyo may kamahalan pero sabihin na natin na mas malapit sa katotohanan. Yan, SX400. Alright? So, hindi ko naman sinasabing very perfect ang SX400, mga ka-Techmobs. At least, malapit sa katotohanan. Kesa naman ito, napakamura nga itong SWR and power meter na ito, napaka inaccurate naman ang layo ng mga resulta. Sa pitik pa lang, okay? Sa pitik pa lang ng mga needle, nakita nyo naman na hindi ganun kapulido yung pitik pa lang ng needle nitong itong UCOM na ito. So, yun lang, mga ka-Techmobs. Sana ay nag-enjoy kayo. Alright, nakadiscover tayo kung yun man yung paraan ng pag-calibrate, yung kanina paggawa natin. Again, di tayo expert dito. Pero kung yun man yung paraan, di tsamba tayo. Pero kung hindi yun yung paraan ng paggamit nito, yan, i-correct nyo na lang po ako, mga ka-Techmobs. So, yun lamang. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating ginawang pag-compare
ano po nitong ayan, diamond. Alright, ayan, itabi naman natin. Ayan, pagtabihin na lang natin para masaya. Okay, SX400 diamond, SX400 at yung ayan, di na nakita yung pangalan. Ayan, Ucom HS260S power and SWR meter. Ayan, ang tanong, saan ka dito sa dalawang ito mga ka-Techmoves? Sa mura? Kay mahal o kay mura? Alright, pero baka yung iba dyan ang pipiliin hindi mahal o mura, baka ito naman ang pipiliin. Ito nga lingkod DR130, walang pipili dyan, tapos itong pipiliin, ako malaking problema, patay tayo dyan. Alright, so yun lamang mga ka-Techmoves. Sana nag-enjoy kayo. Paki-visit po yung ating pong description box, baka dyan po yung mga hinahanap yung video na matagal na nating in-upload sa ating YouTube channel. At kung nag-enjoy kayo, paki-share, paki-like po ang video na ito. At kung ngayon lamang po kayo napadpad sa ating channel, pa-subscribe mga ka-Techmoves. I-hit nyo yung subscribe button, then paki-click yung notification bell para maabangan nyo po yung mga i-upload kong video mga ka-Techmoves. So yun lamang. Alright, mag-ingat po tayong lahat sa panahon ngayon mga ka-Techmoves. Ito po ang iyong lingkod, Techmoves for Fun, na nagsasabing sa Diyos lamang umasa at wag sa maling akala. Yan, magandang buhay, ingat po tayong lahat. God bless us all. See you po in my next video.